Pag-usapan natin yung pagtakbo ni Leni bilang presidente sa 2028. Sinimulan na at eto na. Kinakargahan na nila. And then this week we'll try to come out with the preference. But for the first time, we're probably going to publish something. The big chunk This of the is presidential election preference. for 2028. Kung yung preference sa 2028 presidential election. A big chunk of the surveys commission, but Survey ito. Pag-usapan natin. the parts that we can now share are quite telling. No? For example, the vice president's numbers went down for the first time in 4 quarters. yan na nga. Okay. No, si Ating, yan na nga. Atat ka. Banata mo na si Sarah. Atat eh. Yan na nga. Sige, yan na. Paano ba sinasabi niya? Bumaba sa survey si Sarah. No, this is for 2028 Okta Research. preference. Yeah. The number 2 is not anymore a universe away. Okay, the number 2 person is now just between 9 to 12 points away na. So yung gap nagnarrow na po, and just in 1 quarter. So we'll come out with a more systematized report next week na siguro. Yan, okay. Ito na. Okay, ito optics niyan. Ito gusto nilang palabasin dito. Ito naratibo dyan. Si Sarah bumaba sa survey. Tapos, yung pangalawa, tumaas. Which is si Leni. Bumaba si Sarah, si Leni tumaas. At ang distansya nila ay 9 to 12% na lang. Anong ibig sabihin? Yung nangyayari sa impeachment na ginagawa sa Kamara ay bibigyan nila ng optics, mind conditioning na bagamat alam nating lahat na si Sarah ay hindi mai-impeach kasi pagdating sa Senado wala silang numero. Pero bumababa na. Kasi nakikita na ng taong bayan ang kasiraan at ang kabulukan ni BP Sara. Ganyan po ang optics na gusto nilang palabasin. Nakikita na po natin. Yan naman ang sinasabi nila. Malayo pa yan. Kaya nga may impeachment. Diba? Sagutin ni Sara. At pag lumabas ang baho niyan, pwede pang matalo si Sara. Yan na. Minamind conditioning na tayo. At hindi ito malayo sa katotohanan dahil may problema tayo sa COMELEC. Pagdating sa 2028, kunwari lang, magkadikit sila sa survey. Tapos papasok na si Garcia. Yang Garcia na yan sa 2028 as COMELEC. Tapos tayo. Ang dami nating naging problema sa COMELEC. Hindi nila maitatanggi yan. Na ang daming overvotes. Doon pa lang hindi na nila mapaliwanag. Si Bam Aquino at saka si Kiko na wala naman sa survey biglang nanalo. Kahit nga ata sila Tito Soto, sila Lacson wala sa survey. Yung mga PDP nasa survey biglang nawala. Si Bong Revilla na nasa survey biglang nawala. Naiintindihan po natin. This is optics. And at the same time, mind conditioning. Kinikondisyon ang taong bayan. Eto na. Kaya ako naniniwala, papatakbuhin nila si Leni talaga. At tatakbo yan. Mamaya, paliwanag natin. Siguro, ma'am. Sir, when you So, say yung number 2, should I guess who that is? So, yeah, How it's many VP syllables? Lenny. Yeah, I mean, Mayor Lenny. Mayor Lenny's gap with the vice president has narrowed. 9 to 12 percentage points difference na lang. Yeah. So this is what's happening, and these are significant changes because her numbers hardly changed for a whole year. She's been, been stagnant. Yes, sir. Not Yes, sir. moving. Pero sir, for Ayan ha. For the whole year, hindi gumagalaw yung survey. Ngayon, biglang gumalaw. Kaya alam mo, opinion ko rito, eto na yan. Kasi maraming nagsasabi, bibihira kasi yung tumakbong presidente na nakabawi. At maraming nagsasabi na si Leni ay hindi daw tatakbo kasi natalo na siya sa presidential election. Posibleng tama yung ganong opinion. Pero sa akin, ito ang aking opinion. Posibleng wala sa isip ni Leni ngayon. Pero po, pwersahin nila si Leni tumakbo. Darating ang time, wala nang magagawa si Leni. Andyan na ang suporta ng mga negosyante. Bubuhos ang pera ng mga oligarch. Tandaan po natin, ayaw ng mga oligarch sa mga Duterte kasi ang Duterte hindi nila kayang hawakan sa liig. Dahil ang Duterte pagbabayarin sila ng tax. Sisingilin sila ng tax, hindi nila mahahawakan sa liig. Babaha ng pera dyan. At pag andyan na pera, mahihirapang tanggihan iyan ni Leni. Lalong-lalo na pag nakasubo na yung survey. At alam natin na andyan nga ang COMELEC. The temptation is too much. Nakukuha po natin. Kasi hindi naman po lingid sa ating lahat. Even ako, I admit, ang pinakamalakas na posibleng makalaban ni Leni ay ni BP Sara ay si Tulfo or si Leni. Si Tulfo umayaw na at hindi talaga tatakbo yun. Kaya ang natitira na lang si Leni.
So gagawin na nilang lahat paano patatakbuhin yan. Naiintindihan? Kaya ako, naniniwala ako, malaking porsyento tatakbo yan as president sa 2028. Kayo ba? Ayun, matanong ko kayo. Sa tingin ninyo tatakbo to si Lenny sa 2028? Malagay nyo dyan sa comment section. Pero sabihin ng iba, Coach Oli, hindi naman mananalo yan. Malayo. Yes, naniniwala ako sa inyo. Malabong manalo si Lenny. Kahit nga doblehin ang boto ni Lenny, hindi yan naabot sa boto ni Sara. Kung patas ang laban, kung walang mind conditioning galing sa survey, kung walang pangingialam ng COMELEC, katandaan po natin, bumabaha ng pera ngayon. Papansin nyo, grabe na ang korupsyon sa Pilipinas. And yet, ang daming tahimik na sundalo, ang daming tahimik na congressman, ang daming tahimik na senador. Diyan pa lang makikita ninyo, bumabaha ang pera. Meron pa kang troll army yan eh. Sinabi ng mga Marines yan, nagbabayad ng trolls yan, hinahatiran nila. Even media, mukhang pera. Mainstream media, bayad. Naiintindihan natin. So kung patas ang laban, alam natin walang binatbat to si Lenny. But remember this, hindi lalaban ng patas yung mga yan. Reference lang para may clarity tayo. Kung 9 to 12 percentage points difference lang for your last survey, the previous survey, ano po yung gap noon? That was double digits. So ang punto dito, kung ngayon, konti na lang ang gap, dati ba ilan? Malaki, kasi double digits. Ngayon, nasa single na, nasa 9%. So in short, humihina si Sara. Ito, tanong, humihina ba si Sara or lumalakas si Lenny? Abangan natin yung sagot. Yeah, I mean it was double digits for most of the year, for most of 2025. For Mayor Lenny in particular. Pero hindi kaya dahil sinasabi lagi ni Lenny, she's not interested in running. Consistent siya doon. Yeah, I know. Kaya we're wondering also what happened. She didn't do anything last quarter, except for that, very, that visit, that the president made. Yeah. Putting, Medyo nag-high profile yung mga bisita sa kanya. And then, siguro, kay President Marcos visiting her in, in Bicol. Naga, yeah. Was the only big event actually that happened. And So ang pinupunto niya dyan, bakit daw biglang lumakas si Lenny? Kasi daw, dinadalaw daw siya ng mga malalaking tao. At isa sa pinakamalaking tao na dumalaw sa kanya si Marcos. So yan ang sinasabi nila na dahilan. Ito mga political analyst, mga magagaling sa politika di umano. Ako sasabihin ko sa inyo, hindi ako magaling. Pero sa katunayan, yung pagdalaw ni Bongbong Marcos kay Lenny, hindi yun dahilan para tumaas sa survey si Lenny. Yung iba nga, dumidistansya na kay Bongbong. Alam nyo ba kung gaano nakabaho ang pangalan ni Bongbong Marcos? Yung iba nga politiko, umaalis na sa kampo ni Bongbong. Dumidistansya na doon sa magpinsan. Dahil pag dumikit ka sa magnanakaw, alam po nating lahat yan. Kakasiraan mo yan. Sa tingin mo yung mga lihiti mo na supporters ni Lenny natutuwa dahil dumikit siya, dinalaw siya ni Bongbong? I don't think so. O kayo ba? Yung mga dating Lenny dito, sa tingin ninyo, yung mga dating Pinklawan, sa tingin ninyo natutuwa kayo, dinalaw sila na magnanakaw? Eh ang Pinklawan, sinusuka dati ang Marcos. but it could be a confluence of other factors. We have to study Yeah. So you have to ask as well whether is she gaining supporters or is the front runner losing supporters. That has to be determined pa. Yeah, but I think to a great extent she's gaining supporters. I don't know if it's because supporters of the front runner, which is the Vice President Duterte, is moving out that very much. Ito, okay. Ang sinasabi dito, ang tanong po ay, bakit lumiit yung gap ng distansya ni Sara sa survey kay Lenny? Bumaba ba si Sara o tumaas sa ang suporta at sa survey si Lenny? Ang punto niya ay tumaas si Lenny. Kaya lumiit yung distansya, no? Pero hindi rin niya sigurado kung tumaas si Lenny or bumaba din si Sara. Pero sa kanyang pagkakahimay as of today, tumataas si Lenny. So alam na, kikita na natin yung build up, gaining momentum. Mamaya magsasalita na si Lamas. Tingnan, abangan nyo yan. Yung Yamas na yan, magsasalita yan. O, kita nyo, gaining momentum na si gaining momentum na si Lenny. Magsisimula na nila yung mind conditioning. Marami pang mangyayari. At pag binabuksan yung bank account ni Sara, mauungusan na ni Lenny. Tapos, ayan na, pasok COMELEC. Tapos na. So, yan ang style. Abangan ninyo. Tandaan nyo po itong sinasabi ko, ilista po ninyo. At pag nangyari, sabihin ninyo, nakachamba na naman si Coach Oli.